Kamusta mga kamay? Vinart nga pala at welcome back sa panibago nating drawing tips. Paano nga ba mag-drawing ng ganito kadetalye at ganito kapulido? Pero bago yan, kape muna tayo, pampagising. Pinakauna natin kailangan ay mga graphite pencils. Syempre kailangan lagi itong matulis. Pencil eraser na syempre dapat matulis din. Kailangan din natin ng mga brush. At syempre charcoal powder. So ginagamit ko yung graphite pencils para sa mga outlines or sa mga lining. Kaya kailangan na lagi itong matulis para magawa natin yung mga linya na sobrang payat at sobrang liit. Kaya lagi lang natin itong tasahan. At itong pencil eraser na kailangan lagi din matulis, ginagamit ko naman siya sa mga highlights or sa mga white parts ng mga details. At syempre hindi naman pwedeng puro outline lang. Kailangan din natin ng shadings para mas maging realistic yung drawing natin. Kasi yun naman yung goal natin, di ba? Kailangan balance lagi yung details at shadings. So perfect gamitin dito yung mga brush. At may laman na charcoal powder. So ito ulitin lang natin. Graphite pencils para sa details, mga brush at charcoal powder para sa shadings, at pencil eraser para sa highlights. So yun lang, sana may natutunan kayo mga kamay. Mag-drawing ka na, wag puro kape. Kamusta mga kamay? Vinart nga pala at welcome back sa panibago nating drawing tips. Sa video natin ngayon, ang topic natin ay kung paano mag-drawing ng ganito ka-smooth na shadings. Pero bago yan, sa malamig muna tayo, pampapawi ng uhaw. So ito yung mga pangunahing sandata natin na pang shading. Meron tayo ditong flat brush at meron din round brush. Ayan, malalambot dapat lahat yan at syempre yung charcoal powder natin. At ito ginagamit ko palagi yung flat brush para sa mga shadings na pahaba. Tulad ng nose line, mga gilid ng outline, at iba pang parts ng muka na kailangan ng shadings na pahaba. Hindi natin siya kailangan na idiin or ipahid. Ang technique dito ay parang nilalaro mo lang yung dulo ng brush sa papel. Syempre yung palagi ko rin tinuturo na ikuskus muna sa scratch paper bago i-apply sa mismong drawing. Sa round brush naman, ito yung ginagamit ko para i-spread o ikalat yung shadings. Ito yung magkokonekta sa bawat shadings na ginawa natin gamit ang flat brush. Dapat din ay hindi ito idiin at ipahid. Ang technique naman dito ay para ka lang nagtotornado. So ganun din dapat idaan muna natin sa scratch paper bago sa mismong drawing. So ulitin lang natin, round brush para sa pagkalat ng shadings, flat brush para sa pahabang shadings, at syempre yung bala natin, yung charcoal powder. Yun lang mga kamay, sana may natutunan kayo. O wag puro drawing, magpansit ka muna.